Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Meron ka bang quiet time with God na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po ay, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Sa panahon natin ngayon, um, sa panahon natin ngayon, ay sobrang dami nating distractions, social media, school, works, relationships, even hobbies. Kaya minsan, ang hirap na maglaan ng quiet time para kay Lord. Pero ang tanong, mayroon ba talaga tayong quiet time with God? Hindi yung basta-basta lang na nagbabasa ka ng verse tapos okay na yun. Hindi yung intentional. Kumbaga yung moments na tahi, tahimik, tahimik kang nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita sa Bible, at bukas ang puso at isipan mo sa kilos ng banal na espiritu. Kasi under the new covenant, hindi na lang sa prophets o priest binibigay ang Holy Spirit. Kaya diyan papasok ang first teaching. The Holy Spirit's permanent indwelling is a distinct blessing of the new covenant. Ibig sabihin, if you are a believer, the Holy Spirit is already in you. Hindi pansamantala, hindi pwedeng on and off, kundi isa tong permanente. Nandyan siya para i-guide tayo, i-comfort tayo, at i-encourage tayo or i-empower. Kaya nga sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "Ye shall receive power." Hindi mo kailangan hintayin pa na magkaroon ng sign or miracle para maramdaman siya. Ang presence niya ay sapat na. Pero ang tanong ay, ginagamit ba natin ang power na yun? At ang first teaching is, the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the Spirit. Hindi ka lang tinawag para mabuhay ng tahimik, kundi para mabuhay ng may epekto. Dapat nakikita sa iyo ang bunga ng Espiritu, love, joy, peace, patience, and so on. Pero paano natin nabubuo yan kung wala tayong constant quiet time with God? Kung laging ubos ang energy mo para sa ibang bagay o ibang tao, pero walang natitira para sa Panginoon, paano nagiging malalim ang relasyon natin sa Kanya? Sa quiet time natin, dun mo maririnig ang boses ng Diyos. Hindi laging malakas, minsan tahimik lang. Minsan sa simpleng verse na biglang tumatama, dun mo maririnig yung conviction na parang may bumubulong sa'yo na, "Anak, wag yan," or kaya naman ay, "Ito ang gawin mo." At dito papasok ang last teaching rather. The Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. Hindi tayo tinawag para lang mabuhay ng tahimik at maghintay ng langit. Tinawag tayo para maging witness. Tulad ng sabi sa verse, "And ye shall be witnesses unto me." Ikaw at ako, tayo ang representative ni Jesus dito sa mundo. And para magawa natin yun effectively, we need to stay connected to the source of power. And that happens sa quiet time natin with God. So, dapat lagi tayo may quiet time kay God. Kung matagal nang hindi naglalaan ng oras para sa Panginoon, balikan natin siya. Hindi siya galit, naghihintay lang ang Panginoon. Yun lamang po.